Hello po mga ka-BH, as promised, we will discuss the unprogrammed appropriations dahil marami pong nag-message sa akin para mas lalo pa daw maintindihan ano nga ba yung unprogrammed appropriations at ano yung nangyari. Well, katulad ng sinabi ko, yung unprogrammed appropriations, ito yung hindi nakaprograma doon sa gastusin ng pamahalaan. Ano nga bang pinanggagalingan ng unprogrammed funds? Number one, kung meron tayong excess revenues sa non-tax revenue in certain non-tax revenue items. And then number two, kung meron tayong new revenue collections. Kaya nagkaroon ng batas na pinasa namin ngayong taon na to, syempre hindi pa naman nakaprograma yun. So the next year pa yun at hindi pa natin ma-predict kung anong papasok doon. So doon papasok ngayon ng excess revenue. Kumbaga, yung pumasok na revenue sa new tax measure, hindi pa natin syempre nilagyan kung magkano ang gagastusin doon sa bagong collections na yun. And then number three, yung foreign assistance funds. So kung mapapansin nyo, ito po, pinost ko po, ilalagay ko rin sa concept. Dito po makikita nyo, usually, from the time ni Pangulong Gloria to Pinoy and to Pangulong Duterte, kung ano yung ni-request sa NEP, kung ano yung nasa NEP, yun din ang ina-approvean namin sa House of Representatives at Senado. Ito yung lumalabas sa GAA. There's basically no difference except kay Pangulong GMA nung time ng 2008, mas tumaas lang ng 4 billion and then itong 2007, binabaan pa namin sa Kongreso at 22 billion naman noong 2006. Nung kay Pangulong Noynoy Aquino, binawasan po yan ng House ng 8 billion. Tapos dito naman po sa 2010, nagkaroon ng 50 billion. Nung time ni Pangulong Duterte, kung ano yung nasa NEP, yun din ang na-approvean sa GAA. Nung panahon ng mula 2022 onwards, dito na pataas ng pataas na mas dinagdagan pa ng House of Representatives at ng Senate yung approval sa GAA ng unprogrammed appropriations. So yan po makikita nyo, mas malaki siya ng 100 billion, mas malaki ng 210 billion, 449 billion, 373 billion. Pero noong 2026, binawasan na po ito ng 6 billion dahil maliit na lang din po kung ano yung request. So yan po yun. Pero hindi ibig sabihin ito yung approved amount namin sa GAA, ito yung marirelease. So tingnan natin magkano nga ba ang mga nagamit. So kung titignan nyo, normally, kahit mataas yung ginawa nating approval sa GAA, hindi naman siya lahat nagagamit. Katulad nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron lang 2 taon kung kailan na-realize or nagamit may actual expenses ang ating unprogrammed appropriations. 13 billion siya 61 billion. Nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, yan, 5 billion, 20 billion, 10 billion, 11 billion, 23 billion. Nung panahon ni Pangulong Duterte, dito na simula pataas ng pataas. So 25 billion, 14 billion, 30 billion, 71 billion, 192 billion, at 122 billion. So pataas na po ng pataas yung nagagamit from ang program. So na-assuming kasi mas malaki na yung nakokolekta nating excess revenue or baka nagkaroon ng bagong revenue measure. Kaya tumaas yung excess revenue na pwedeng gamitin for ang program. Nung mula 2022 pataas, ayan, yung actual releases, doon na simulang lumaki sa more than 100 billion. So, noong 2022, 183 billion. Noong 2023, 332 billion. At ang pinakamataas ng 2024, 531 billion. So, doon na ako nagsimulang pag-aralan. Bakit nagkaroon ng ganun kalaki na excess revenue? Kasi normally, maliit lang yung excess revenue. Natatandaan ko noon, tinanong ko no isang budget hearing, sabi ko ano bang basis ng excess revenue. Tapos nagulat nga ako dahil ang revenue target, for example, ang target sa non-tax revenue is around 200 billion. Pero yung nakokolekta natin year in, year out, nasa 350 to 400 billion. So bakit hindi na taasan yung target? Total, yun naman ang pumapasok. So ibig sabihin, talagang gusto nating magkaroon itong excess revenue or sabi nga, ang sagot nila sa akin, baka kasi hindi naman makolekta. But anyway, bakit kakaiba yung 2024? So tunignan ko yung definition ng unprogrammed appropriations. At dito ko nakita na nung taong 2024, nadagdagan kasi yung definition ng unprogrammed appropriations. Kung dati, excess revenue from non-tax revenues, noong 2024, kakaiba. Nagkaroon ng tax revenue measures. Ang nakalagay dito, excess revenue collection in the total tax revenues or any one of the identified
non-tax revenue sources. Kaya tumaas ang naging excess revenue on that kasi dinagdagan ng tax revenue. Dito lang po yon sa taong 2024. At normally, ABC lang yan. Excess revenue collections, new revenue collections, or those arising from new tax or non-tax sources, at approved loans for foreign assisted. Pero noong 2024, nagkaroon ng letter D. Ano yung letter D? Fund balance of the government-owned or controlled corporations or GOCCs from any remainder resulting from the review and reduction of their reserve funds to reasonable levels by taking into account the disbursements from prior years. So, ibig sabihin, pwede nang kunin pati yung GOCC fund na may remainder balance. I think ito rin po yung naging justification kung bakit nalipat ang PhilHealth at PBIC. And this was only in 2024. Kaya naging malaki ang ating unprogrammed appropriations kasi dinagdag ang tax revenue collection doon sa definition ng excess revenue. So ito po ang bagay na hindi na natin inulit noong 2025 at noong 2026. Unfortunately, binring up po namin ito ng budget deliberations dahil nagulat po kami kung bakit may tax revenue pero hindi po kami nabigyan ng pansin noong mga panahon na yun. Ito pala ang naging implication na yun. Kaya natuto po kami ng lesson doon, kaya 2025 at 2026, wala na po siya. Hindi na po kasama ang tax revenue sa excess revenue collections. So yan po ang naging storya ng unprogrammed appropriations natin. At ako'y umaasa na sana nga maging unconstitutional na talaga itong unprogrammed funds dahil alam niyo naman kahit si Kong Robert Nasal talagang nung kami nag-i-interpolate talagang sinabi niya hindi dapat may unprogrammed appropriations na kung meron man para sa mga emergency cases like mga national risk reduction, national disaster ng ating bansa. Pero kung maiiwasan ito, sana wala kasi para siyang nagiging blank check. So, hintayin po natin, abangan po natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema para nang sa ganon, hindi na maging practice ang unprogrammed appropriations. Kasi ang aming dahilan, pwede naman pong mag-supplemental budget na lang po ang ating bansa. Nangyari na po yun ng 5 taon sa mga nakaraang taon na nagkakaroon tayo ng supplemental budget. Kaya hindi po mahirap. The President can always certify as urgent any supplemental budget. Katulad ngayon, marami namang hindi nagagamit na pondo, hindi pa, kumbaga, yung absorptive capacity minsan ng mga ahensya natin, nasa 80% lang. So may 20% na natitira. Ito po ay pwede natin kunin sa mga ahensya, ipunin at isubmit as savings at para gawing supplemental budget. Samahan niyo po kami sa laban na to para tuluyan ng mawala ang unprogrammed fund sa ating GAA sa mga susunod na taon. Total, we can always pass a supplemental budget. Yun lamang po para sa Budget Hour. Kung meron po kayong katanungan, mag-message na po. Thank you!